Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. Hirap na hirap ka na ba sa research mo? O baka malapit na kayong mag-away ng mga kagrupo mo? Huwag naman sana. Pero kung ganyan ang sitwasyon nyo, sana makatulong ang video na to sa inyo dahil pag-uusapan natin dito ang 3 bagay na dapat malaman ng bawat research leader at research member para mas maging successful ang thesis ninyo. At hindi lang to basta puro tips or strategies sa pagsulat ng mismong manuscript. Meron din tong kasamang motivation. Pero bago natin to simulan, make sure na nakalike ka na sa video natin. At kung hindi ka pa rin nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season at nag-upload tayo ng videos kung saan natin sinishare ang mga teknik na nagagamit natin para maging mas mahusay at mas mabilis tayo sa paggawa ng ating school requirements. Nag-upload din po tayo ng iba pang motivational videos at English tutorial videos. Kaya kung gusto nyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell and always feel free to share our videos sa iba. So, wag na nating patagalin pa. Ito na ang number 1. Kaya mo. Kasi oo, ang research mahirap siya in a certain extent. Pero hindi naman siya ganun kahirap. Ang impression kasi ng iba sa research, hindi ka na daw nakakakain, hindi ka na nakakatulog. Baguhin natin yung impression na yon, no? Gusto kong sabihin na ang research ay para lang essay. I'm not saying na sobrang simple lang ng research, no? Na simple lang siya ng paggawa ng essay. Kasi ang research ay sensitive at crucial din naman para maging balanse din yung description natin. Pero ang gusto lang nating i-point out ay kung sanay kang gumawa ng essay, halimbawa kung sanay ka nang magsulat ng mga reaction paper, reflection paper, book reviews, mag-summarize, mamaniin mo na lang ang research. Kasi ang research, para ka lang ding nagsasagot dyan ng essay na meron ding mga guide question. Ang kaibahan lang sa research, yan ay formal at systematic. Ibig sabihin, matagal siyang gawin kasi maraming parts at hindi mo pwedeng pag-rumble-rumble din yung parts na yon. Isang bagay pa kung bakit natin masasabi na kaya mo ay kasi ituturo naman yan sa school. Ituturo naman yan kung paano gawin. And as long as naiintindihan mo, magagawa mo talaga. Ngayon, kung hindi mo masyadong naintindihan sa classroom setting, marami pang sources na pwede mong pagkunan para matuto ka. Pwede sa Google, pwede dito sa YouTube. Halimbawa, sa YouTube channel natin, may mga step-by-step videos tayo sa bawat chapter ng research na sana makatulong din talaga sa inyo. Pinadali natin yan, no? Marami tayong techniques na binigay dyan, kaya siguradong makakatulong yan sa inyo. Again, yung number 1, kaya mo. Kasi kailangan natin yung idiin dahil kapag ang mindset natin ay hindi natin kaya, mahirap, tatamarin na talaga tayong gumawa. Number 2, mag-ambag ka. Ambag-ambag din naman pag may time. Ang research kasi usually by group, kaya tumulong ka. And when we say tumulong, ang ibig sabihin natin ay tumulong tayo intellectually. Yung utak natin ang itutulong natin. Huwag naman sana yung ako nang bahala sa print. Basta isulat nyo na yung manuscript. Ako na magluluto ng pansit canton. Kayo na gumawa dyan. Hindi naman ganon. Your groupmates need your intellectual contribution. Kaso baka sabihin mo, hindi ko kasi kaya, di ako magaling sa ganyan. No. Subukan mo. Kasi it's a matter of concern sa isang collaborative work. At yung effort mo, ma-appreciate nila yan. And sometimes, it's not about the work itself naman, but it's much more about the effort na binibigay mo. At para maging balanse din naman tayo, no? Para sa mga leader naman, sa research leaders, huwag naman tayo mag-expect ng sobra-sobra sa mga members natin. Ako naranasan ko to pareho, naging research member ako, naging research leader din ako. So sinasabi ko to sa parehong perspective. Kasi as research leaders, 'di ba, alam natin yung capacity ng mga kagrupo natin. Alam natin kung sino yung mga kagrupo natin na magaling talaga sa essays, yung strength talaga nila yung pagsusulat. Pero alam din natin yung mga research members natin na weakness yon or na iba ang strength nila. Pero kahit ganon, wag natin silang mamaliitin. Bigyan pa rin natin sila ng part.
O kaya, papiliin natin sila ng part na gusto nilang isulat according sa kakayahan nila. Halimbawa, kung hirap na hirap nga sa pagsusulat yung isa, wag naman yung RRL ang ibibigay natin sa kanila. Baka naman pagsolohin na lang natin sila sa RRL. So, ang ibigay lang natin sa kanilang part, yung medyo madadali lang. Halimbawa, yung scope and delimitation, yung significance of the study, o yun ang pwede nating ibigay sa kanila. Tapos, kung hindi pa rin nila talaga kayang gawin, i-guide natin sila. In that way, hindi nila mafe-feel na pabigat yung research at may isip nila na may maiko-contribute sila at na mahalaga yung contribution nila sa paper. Research leaders, it's our job to ensure the success of our research. But at the same time, opportunity din ito para sa atin to bring out the potentials of our groupmates na baka di pa nila na-discover. So, don't just assign parts. Guide them. At kung nakagawa na sila ng part at naipass nila sa'yo, at feeling mo may mali, let them know kung ano yung mali, kung bakit yun mali, at kung paano yun babaguhin. As much as possible, you can edit the work together para makita rin ng member natin yung technique natin na ginagawa sa pagsulat ng manuscript. And eventually, marirealize nila na, ganun pala yun. O, diba? Mas maganda yun. Kesa naman basta sasabihin natin na, mali ito, baguhin mo to, bigay mo sa akin to bukas. Tapos dahil hindi naman nila alam kung paano babaguhin, pag binalik nila sa'yo, hindi pa rin nababago yung gusto mo. Tapos ipapabago mo ulit, then ibabalik nila sa'yo, hindi pa rin nagagawa, hanggang sa ikaw na lang din yung tumapos ng trabaho. Na-stress ka na, nag-away pa kayo. Again, don't expect too much from them, kasi hindi naman lahat ng kaya natin, kaya nila. But still, acknowledge their contribution. Kasi baka best na talaga nila yon. Pero syempre, balanse din naman tayo, no? Kaya para sa mga research members dyan, wag namang abusado. Mag-offer din tayo ng help, no? Mag-initiate tayo ng help. Kung talagang hindi natin kaya at talagang si leader na ang kailangang humarap ng trabaho, magbigay naman tayo ng moral support. Samahan natin siyang magpuyat para hindi naman niya iniisip na hirap na ako sa trabaho ko, samantalang yung mga kagrupo ko nag-cellphone lang, natutulog lang. Samahan natin silang magpuyat. Kasi yung ma-feel nila na lagi lang kayong nandyan, tapos sincere talaga yung tulong nyo, yung suporta nyo, nakakabawas din yun ng stress. Kaya kung kaya nyo rin minsan, pwede nyo i-surprise yung leader nyo, no? Bigyan nyo ng appreciation gift or invite nyo to have your lunch, tapos libre nyo, treat nyo. Again, this is a friendly reminder sa lahat ng magkakagrupo sa research, no? And you have to know this. Don't let research ruin relationships. Our aim should be like this. Successful research, stronger friendships. Pangatlo, seryosohin mo. Isipin mo kung ano ang objective ng research mo. Para saan ba talaga ang research? To seek solutions to problems. So, wag mong isipin na ang research ay pabigat lang na requirement na para lang sa grades mo na pinapahirapan ka lang. View it as an opportunity to propose solutions sa mga problemang nakikita mo sa paligid mo. Pwedeng problema sa eskwelahan nyo, problema sa community nyo, problema sa pamilya, problema ng mga kabataan, problema sa business, or sa anumang field ang pinapasok nyo. And imagine, at an early age, may chance tayo na mag-ambag sa lipunan. Ambag-ambag din naman pag may time. So kung yan lagi ang iisipin natin, we will aim for the best, no? Best topic, best way, best methods. Kasi gusto talaga natin makatulong sa tao. Gusto natin ma-improve yung mga bagay-bagay. Kaya naman, we will do research with heart. So hanggang dito na lang muna tayo. Kung kailangan nyo ng step-by-step guide sa paggawa ng research, marami tayong videos again dito sa YouTube channel natin per chapter, no, at per part ng research. Pero kung gusto nyo ring pa-review ng manuscript, ang team natin ay nag-offer ng personal consultation at certain rates, no? Message nyo lang yung Facebook page natin, Carl Season. Nalagay natin yung link sa description box o kaya sa comment section para mas madali nyo yung mapuntahan. Again, kung nakatulong sa iyo ang video natin, make sure na i-like mo yung video natin at i-share mo na rin sa iba, sa mga kaklase mo, mga kaibigan mo, dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, thank you so much for watching and see you on our next video.